Ikalawang mga Kronika, Kabanata 28. Si Akas ay may 20 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 16 na taon sa Jerusalem, at hindi siya gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, na gaya ni David na kanyang magulang, kundi siya'y lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel, at iginawa rin naman ng mga larawang binubo ang mga Baal. Bukod dito'y nagsunog siya ng kamangyan sa libis ng anak ni Hinom, at sinunog ang kanyang mga anak sa apoy, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na mga pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At siya'y naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako at sa mga burol, at sa ilalim ng bawat punong kahoy na sariwa. Kaya't ibinigay ng Panginoon niyang Diyos siya sa kamay ng hari sa Syria, at sinaktan nila siya, at tumangay sa kanya ng isang malaking karamihang bihag, at mga dinala sa Damasco, at siya na may nabigay sa kamay ng hari sa Israel, na siyang sumakit sa kanya ng malaking pagpatay. Sapagkat si Peka na anak ni Remalias ay pumatay sa Huda ng 100 at 20,000 sa isang araw. Silang lahat ay mga matatapang na lalaki, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang. At pinatay ni Sikri na makapangyarihang lalaki sa Ephraim, si Maasiyas na anak ng hari, at si Asrikam na pinuno sa bahay, at si Elkana na pangalawa ng hari. At ang mga anak ni Israel ay nagsipagdala ng bihag sa kanilang mga kapatid na 200,000, mga babae, mga anak na lalaki at babae, at nagsipaglabas din na maraming samsam na mula sa kanila, at dinala ang samsam sa Samaria. Ngunit isang propeta ng Panginoon ay nandoon, na ang pangalan ay Obed, at siya'y lumabas na sinalubong ang hukbo na dumarating sa Samaria, at sinabi sa kanila, "Narito, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ay nag-init sa Huda, ay ibinigay niya sila sa inyong kamay, at inyong pinatay sila sa isang pag-aalab ng loob na umaabot hanggang sa langit. At ngayoy, inyong inaakalang pasukin ang mga anak ni Huda at ng Jerusalem na maging pinakaaliping lalaki at babae sa inyo. Wala ba kayong pagsalangsang sa inyong sarili laban sa Panginoon ninyong Diyos? Ngayoy, dinggin nga ninyo ako, at pabalikin ninyo ang mga bihag na inyong kinuhang bihag sa inyong mga kapatid, sapagat ang malaking pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa inyo." Nang magkagayoy, ilan sa mga pangulo sa mga anak ni Ephraim, si Asarias na anak ni Johanan, si Berakias na anak ni Meselimot, at si Ezekias na anak ni Salum, at si Amasa na anak ni Hadlai, ay nagsitayo laban sa kanila na nanggaling sa pakikipagdigma, at sinabi sa kanila, "Huwag kayong magsisipagdalan ng mga bihag dito, sapagkat inyong inaakala na magdala sa atin ng pagsalangsang laban sa Panginoon, upang idagdag sa ating mga kasalanan at sa ating mga pagsalangsang, sapagkat ang ating pagsalangsang ay malaki, at may malaking pag-iinit laban sa Israel." Sa gayoy, iniwan ng mga lalaking may sakbat ang mga bihag at ang mga samsam sa harap ng mga prinsipe at ng buong kapisanan, at ang mga lalaking nasaysay sa pangalan ay nagsitindig, at kinuha ang mga bihag, at sa samsam ay binihisan ang lahat na hubad sa kanila, at dinamtan at sinapatusan, at mga pinakain at pinainom, at mga pinahira ng langis, at dinala ang lahat na mahina sa kanila na nakasakay sa mga asno, at mga dinala sa Jericho, na bayan ng mga puno ng palma,
sa kanila mga kapatid. Saka nagsibalik sila sa Samaria. Nang panahong yaoy, nagsugo ang Haring Akas sa mga hari sa Assyria upang tulungan siya, sapagkat nagsiparon uli ang mga Edomeo at sinaktan ang Huda at dinalambihag. Nilusob naman ng mga Pilisteo ang mga bayan ng mababang lupain at ang timugan ng Huda, at sinakop ang Bet-Semes, at ang Ahalon, at ang Hederot, at ang Soko, pati ang mga nayon niyaon, at ang Timna, pati ang mga nayon niyaon, ang Gismumang, at ang mga nayon niyaon, at sila'y nagsitahan doon, sapagkat ibinaba ng Panginoon ang Huda dahil kay Akas na hari sa Israel, sapagkat hinubaran ang Huda, at sumalangsang na mainam laban sa Panginoon. At si Tilgat-Pilneser na hari sa Assyria ay naparoon sa kanya, at dinipit siya, ngunit hindi siya pinalakas, sapagkat si Akas ay kumuha ng bahagi sa bahay ng Panginoon, at sa bahay ng hari, at sa mga prinsipe, at ibinigay sa hari sa Assyria, ngunit hindi siya tinulungan. At sa panahon ng kanyang kagipitan, ay lalo pamanding sumalangsang siya laban sa Panginoon. Ang hari ring ito na si Akas, sapagkat siya'y naghain sa mga Diyos ng Damasco, na sumakit sa kanya, at sinabi niya, sapagkat tinulungan sila ng mga Diyos ng mga hari sa Syria, kaya't ako'y naghain sa kanila, upang tulungan nila ako. Ngunit sila ang naging kapahamakan niya at ng buong Israel, at pinisa ni Akas ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos, at pinagputol-putol ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos, at isinara ang mga pinto ng bahay ng Panginoon, at siya'y gumawa sa kanya ng mga dambana sa bawat sulok ng Jerusalem, at sa bawat iba't ibang bayan ng Huda ay gumawa siya ng mga mataas na dako, upang pagsunugan ng kamangyan sa mga ibang Diyos, at minungkahi sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang, ang iba nga sa kanyang mga gawa, at ang lahat niyang mga lakad, na una at huli, narito, nangasusulat sa aklat ng mga hari sa Huda at Israel. At si Akas ay natulog ng kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa bayan, sa Jerusalem, sapagkat hindi nila dinala siya sa mga libingan ng mga hari sa Israel. At si Ezekias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.